Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kindergarten graduate na nag-request ng handa at tarpaulin sa kanyang magulang na umunoy parang board passer, kinaaliwan online. Cafe sa Quezon City dagdag sa lista ng mga tumutulong sa delivery riders sa gitna ng oil crisis. 49 pesos na smartphone promo, alok na isang tech store sa Bukidnon, binawi rin ng tindahan. Lalaking hubad na naghahalo ng semento sa labas ng kanyang bahay sa Mandaluyong, tinikitan. SILG Remulla, humingi ng tawad. Usok mula sa nasusunog na Navotas landfill, nagmistulang fog na bumalot sa Obando sa Bulacan. Mga residente, inilikas na. At Olivia Rodrigo inilabas na ang kanyang new song na Drop Dead. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Vara Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, feeling board passer. Nakasanayan na nating mga Pinoy na ibalanda ang kanilang mga muka sa tuwing nakakasungkit ng achievement gaya ng pagtatapos sa kolehiyo o di naman kaya ay nakapasa sa licensure exams. Pero ibahin ninyong tagpong ito kung saan ang nag-request hindi college graduate at hindi rin board passer, kundi isang kindergarten graduate. Ang 6-year-old na bata ang siyang mismong nag-request sa kanyang mga magulang na handa na may tarpaulin pa, bagay na kinaaliwan naman ng mga netizen. Ang cute na tagpong yan, tinutukan sa report ni James Galange. Malayo pa pero mayabang na. Yan na lamang pabirong hirit ng isang netizen sa Facebook post ng isang magulang kung saan nag-request ang anak nito ng tarpaulin at tandaan na para bang nakapasa ng board exam. Ang 6 taong gulang na bata kasi nagtapos sa kindergarten kaya naman para sa kanya, abay deserve din ang magarbong handaan para i-celebrate ang naturang milestone. Ayon sa uploader, deserve namang pagbigyan ng chikiting sa kanyang hiling gayong isang beses nga lang naman daw graduate sa kinder. Nakasanayan na kasi sa bansa na ipatarpaulin kadalasang pinapaskan sa labas ng bahay kapag nakakatanggap ng prestiyosong parangal gaya ng pag-graduate sa college o di naman kayo nakapasa ng licensure exam. Kaya naman ganun na lamang din ang aliw ng mga netizens sa naturang post na pabirong hirit pa nga lang ilan. Isa na raw siyang ganap na schoolboy at malayo pa ang lalakbayin. Habang marami naman na antig at sinabing may tuturing daw manong hindi malilimutang pangyayaring ito sa bata na makitang handa siyang suportahan ng kanyang mga magulang. Sa iba pang banda, bukod sa naturang tagpo, abay hindi rin pinalampas ng netizens ang kakaibang pangalan ng bata na Aneselis dahil bukod nga naman daw sa hindi pamilyar ang pangalan, ay mahirap pang bigkasin. Samantalang nakakatig na story naman na yan ay umakot na mahigit 100 likes at comments sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending story, kamakailan ay marami na tayong naiuulat ng mga Good Samaritan sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Ilan sa kanila ay nagbibigay ng fuel assistance, free meals at mga inumin. At iba pang mga bagay na sa maliit na paraan ay malaking tulong para sa mga rider at mga tsuper. Dagdag natin sa listahan ang isang cafe na ito sa Quezon City na sa isang community pantry idinaan ang kanilang pagtulong. Kilalanin yan sa report ni Dustin Bayog. Ngayong nasa gitna ng krisis sa langis ang bansa, ay maraming Pilipino nagpapatunay na buhay pa rin ang pagtutulungan, lalo na sa mga hirap at mga apektado.
At isa na nga rito ang Pitaya Cafe sa Quezon City kung saan nakisa na rin sa pagtayo ng community pantry. Ayon sa kanila, ito ay para sa kanilang mga delivery rider na kabilang din sa mga apektado ng labis sa pagsipa ng presyo ng langis. Paniniwala rin nila na hindi lang tungkol sa kape ang kanilang cafe, kung hindi paggawa ng mga bagay na magdudulot ng inspirasyon at tulong kahit sa malit lamang na paraan. Para sa mga rider ay maaari silang kumuha ng pantry na base sa kanilang pangangailangan gaya ng gulay, prutas, itlog at ilang mga canned goods at syempre ay meron ding kape. Hamon naman ito para sa lahat na maging espasyo para mag-share ng alaga, pagmamahal at puso para sa lahat. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next, viral story, dinagsa ng publikong opening ng isang tech store na ito matapos mag-alok ng smartphone sa halagang 49 pesos. Pero ang promo na yan, binawi rin ng tindahan kalaunan. Ang dahilan, alamin sa report ni Millie Borja. Hindi na itunuloy ng isang tech store ang inaabangang opening sale nito na mag-aalok sana ng smartphones sa halagang 49 pesos, kasunod ng mga alalahanin mula sa otoridad. Sa isang Facebook post, sinabi ng 49 Gadgets na tuloy ang pagbubukas ng kanilang branch sa Quezon, Bukidnon, ngunit hindi na isasagawa ang nasabing promo bilang pagsunod sa guidelines ng mga kinauukulang ahensya. Una nang inanunsyo ng tindahan na magbebenta ito ng 49 units ng iPhone at iba pang smartphone sa halagang 49 pesos lamang sa kanilang opening noong April 9 sa ilalim ng first come first serve basis. Ayon sa kanila, hindi ito down payment kundi buong presyo na ng unit. May limitasyon din sa isang unit kada tao at hindi papayagan ng minors, senior citizens, buntis at may sakit na sumali. Bukod sa smartphones, mag-aalok din sana ang store ng accessories gaya ng headphones, power banks, speakers at keypad phones sa parehong presyo. Gayunman, ayon sa ilang ulat online, kabilang ang isang Reddit post, posibleng naapektuhan ng promo dahil sa kakulangan sa maayos na crowd control, kung saan inaasahang dagsa ang tao dahil sa sobrang murang alok. Karaniwan ang presyo ng iPhone ay umaabot ng libu-libong piso kahit second hand, kaya't agad itong naging viral at umani ng matinding interes mula sa publiko. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next, trending story, I am sorry. Hindi pa man nagtatagal ang implementasyon ng inisyatibang Safer Cities ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Umani agad ng patong-patong na reklamo ang bagong direktiba. Maski mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ay napahingi na rin ng tawad matapos mag-viral sa social media ang lalaking sinita na naghahalo ng semento sa tapat ng kanyang bahay nang dahil lang sa ito ay nakuhubad. Ang mga detalye, alamin sa balitang ito. Labis umunong natrauma ang isang lalaki mula sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ito'y matapos siyang paligiran at tila lusubin ng isang hukbo ng mga otoridad at pagmultahin ng 500 piso nang dahil lang sa ito ay nakahubad. Alinsunod ito sa pinakahuling direktiba na inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG na Safer Cities Initiative na naglalayong tuldukan ng mga tinaguriang petty crimes gaya ng pag-iinuman sa kalye, curfew para sa mga menor de edad, gayon din ang paghuhubad sa publiko. Ayon kay Johnny Langkino, ang lalaki sa video, naghahalo lamang ito ng semento sa tapat ng kanyang bahay nang maispatang nakahubad ng mga otoridad. Naghubad daw muna siya ng sando dahil sa matinding init ng panahon at saktong kalalabas lang niya ng bahay nang siya ay tiketan. Panawagan pa ng asawa nitong si Norieta. Hindi naman umano sila tumututol sa bagong direktiba, pero sana raw ay nabigyan muna sila ng babala at hindi agad pinatawan ng multa. Ang video mabilis nag-viral at binatikos, dahilan para mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang humingi ng paumanhin kay Johnny. Ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron.
Nitong April 15, personal pang binisita ng kalihim ang lalaki upang humingi ng tawad. Pag-amin ni Remulla, kasalanan niyang nangyari at tiniyak na magtatakda ang kagawaran ng exemptions, lalo na sa mga katulad na sitwasyon. Samantala, ibinalik naman ng kalihim ang 500 pisong multa na unang siningil kay Johnny. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, para sa ating susunod na kwento, halos isang linggo nang dinadaing ng mga residente sa bayan ng Obando sa Bulacan ang tila makapal na fog na bumabalot sa lugar dahil pa rin sa usok mula sa nasusunog na Navota Sanitary Landfill. Dahil dito, maraming residente nang nananawagan ng tulong at inilikas dahil sa masamang epekto ng usok mula sa mga basura. Ang buong balita alamin sa report ni Rovek Manuel. Hindi sa Baguio o kalsada sa Tagaytay kuha ang mga larawang ito kundi sa isang bayan sa Bulacan. Binalot na kasi ng haze ang ilang mga barangay sa bayan ng Obando dahil sa patuloy pa ring pagkasunog ng Navota Sanitary Landfill na nagsimula pa noong April 10. Dahil dito, maraming residente na sa lugar ang inilikas at humihingi na ng tulong para agad na maupula ang sunog at matapos na ang delikadong usok na ito sa bayan. Sa kuwang ito ng ilang residente sa bayan ng Obando, makikita ang tila Baguio o Tagaytay na peg dahil hindi sa fog kundi sa haze o nakasusulasok na usok sila nabalot. Ayon sa Obando MDRRMO, kasalukuyan pa ring nakararanas ng haze at ng mabahong usok ang malaking bahagi ng bayan. May ilang residente na rin ang naospital dahil sa pagdurugo ng ilong, lalo na sa mga bata dahil sa nakasusulasok na usok. Noong nakaraang linggo, personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Navota Sanitary Landfill para malaman ang lagay at agad na mabigyan tugon kasama sina Obando Mayor Ding Valeda at Navota City Mayor John Ray Tiangco. Sinasabing nagsimula ang sunog sa umano'y matagal ng saradong landfill na dating pinamamahalaan ng Philippine Ecology System Corporation. Inaabisuhan ngayon ang lahat lalo na sa mga barangay at kalapitbayan na apektado na magsuot na ng face mask dahil sa usok mula sa Ravish Fire na ngayon ay ayon sa ulat ay umabot na rin sa Bataan. Para sa DZRH TV, ito si Rovek Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, good news para sa mga Livis dahil nirelease na ng Phil-Am pop star aka pambansang pinsan na si Olivia Rodrigo music video ng kanyang bagong katang Drop Dead mula sa upcoming album na You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Narito ang report ni Showbiz Angel. Humakot na ng mahigit 11 million views ang kalalabas lang na music video ng new song ni Phil-Am pop star Olivia Rodrigo na Drop Dead. Magiging bahagi ito ng kanyang third album na You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love na i-release sa June 12. Ang MV ng bagong kanta ng binansagang pambansang pinsan kinunan sa Palace of Versailles sa France, isang UNESCO World Heritage Site. Magunita na ni-reveal ng singer ang ilang detalye tungkol sa kanyang upcoming album habang nagluluto ng lumpia sa Now Serving series ng Vogue. Samantala, bukod naman sa new music, usap-usapan din ngayon ang newfound love ni Olivia. Ang driver's license hitmaker nalilink sa kapwa singer, ang frontman ng American rock band Geese na si Cameron Winter. Ito'y matapos silang maispadan together sa LA. Kung matatandaan, December last year nang mapaulat na hiwalay na si Olivia sa British actor na si Louis Partridge after 2 years of dating. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na minang-share,
ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.